Saan mo unang nakita si Alex? Sa TV. Napanood ko siya noon dati. Nasubaybayan ko yung PBB. Napindot siya. Napapanood ko siya tapos minsan nadadaanan ko yung Instagram niya. Tapos yun, try ko kaya siyang makilala. What's one thing naman that you look forward sa Met? Everything. Excited to wake up in the morning. Tapos kasama siya. Building a home. Ilang kids ang gusto mo? Ideally, sana 4. Pero siguro realistically, baka 12. Sa kung ilan, kung ilan ang kaya niya. Of course, that was the wedding na hindi naman talaga yun ang original Yes. plan, di ba? Pero after doing that wedding, do you think that was actually the best way to get married Yes. Ako sa akin yun na talaga. Yun yung pinaka-ideal for you? wedding. Kasi parang, uy, tapos na ba yun? Kasal na Kasal talaga ka na, tayo. oo. Tapos sabi ko, mami, akyat na kami ng ni Mikey. Ikaw, ano favorite mo? Yung buo eh. Parang bawat lahat, yung honoring ng parents, yung umpisa, kita mo kompleto lahat. Tapos after, nagsama yung dalawang families, nag-isa. How many kids do you want kayong dalawa? Ikaw lang. 2 to 3. Ako 2 to 3. Alam mo ba, may mga time pa na pagpasok sa akin ni Mikey, meron siyang mga narinig sa akin about me na negative. Na hindi totoo. Oo, na hindi totoo. May mga nagsabi sa kanya, wag na si Alex. Pero he still continued. And I don't, naiyak naman ako. Nung time na yun na parang sobrang down ako na tingin ko na parang wala nang makakakita ng good side in me kundi family ko. Ayun pala, meron palang pine-prepare sa akin si Lord. And nung na-meet ako ni Mikey, kahit na may mga narinig siyang negative about me, it didn't stop. It didn't stop him. Nakita ko meron beyond that pa eh. Yung mga sinasabi, di ba? Dati si Alex, maingay, mature. Pero pag kausap mo siya, hindi. May laman eh. May something talaga na hindi ko ma-explain. Tuwing nakikita ko si Mikey, tuwing uuwi sa akin si Mikey, tuwing marirealize ko na kasal na kami, Mikey is the biggest testament sa buhay ko, aside from my subscribers, that God really answers your prayer and meron siyang hinanda para sa akin. Why are you laughing, Mikey? I knew it. Patay ka na, Mikey. Positive. Pregnant ka? Ay, congrats. Parang gusto ko maiyak pero ayoko maiyak. Ako naman, parang maiiyak ako ngayon sa'yo kasi ako yung dating sinabihan mo na pregnant. Ako naman naiiyak. Ako yung naiyak. Positive. Oh, you're Ina na ako! Today is the day malalaman namin ni Mikey kung talagang may heartbeat na si baby. Kinakabahan ako, umiyak na ako kahapon. Pero pinacify naman ako ni Mikey. So, I prayed na whatever happens, that will be done. Pero, I'm really hoping na may laman na. But, si Lord na ang bahala. Tapos na namin kay Doc. So, I have to wait 1 week for the bleeding para totally malis na siya. Ito, ayoko yung ganun. Ayoko na yung bleeding kasi parang it's really a thing. 1 week. Part lang yung proseso. Oh, well, I have to wait 1 week. Naalala ko lang yung moment na sinabi na nung doktor sa akin na parang, yun nga, hinimas niya yung legs ko kaya alam ko na may something wrong. And I know that Mikey's waiting outside. Doon lang ako sobrang nasasad kasi I know na hindi lang ako yung may gusto, lalong-lalo na si Mikey. We just prayed kahapon naman that the Lord will comfort Mikey more than me because I know that he really wanted this. We'll just try. Masarap namang mag-try. So, yeah. Dati pag nakakita ako ng
nakakakita ako ng mga TV videos, wala naman akong pake. Siguro kasi na araw pa lang. I thought I'm okay kahit pa paano. Pero sabi naman ni Doc, it's a process. May mga times na may malulungkot ka pa rin, it's fine. Kaya ako umiwas-iwas sa mga TV videos. Marami rin pala ang dumadaan sa ganitong proseso at mas na-appreciate ko yun. Parang nahanda ako na rin. Hanggang sa huli, namamag-asa. Pero kung anong pinagkaloob sa'yo, tinatanggap namin. Sa lahat ng mommies, walang may kasalanan. If it's meant that the Lord will bless you with a new life, it will happen. Yeah, pregnant. You have to account for the extra 2 weeks na nabuo na siya. Sorry. Yan yung day na nalaman ko na talaga na wala. Hindi na talaga. Yung second baby. Oo, yung second pregnancy. So, a night before, kinakausap ko si Lord talagang, yung parang dati na talaga nagpe-pray ako na, Lord, please ibigay mo na to sa akin. Alam ko na ginawa mo akong pregnant uli for a good reason. Parang naiiyak uli ako. Naano lang ako na, sana Lord, ang sakit nung mga napagdaan ko. Sana. Oo. Sobrang sakit. Sana may magandang... Sana may maganda naman balik. Oo. Bigla kong naalala yung kwento ni Sarah and Abraham. Sinabihan si Sarah ng, you will be the father of all nations. Natawa si Sarah, ha? Paano? Hindi na ako manganganak. O kasi Matanda ano na, ako. menopause na siya. Menopause na ako. So, natawa siya, di ba? Pero nangyari. So, bigla ko naalala yung kwento ni Sarah habang nagpe-pray ako. Hebrews 11:11. Nakalagay doon, for even Sarah, who was past her age, gave birth. So the Lord opened her womb because she entrusted that the one who promised is faithful. Tapos na-realize ko, 11:11 is our wedding anniversary. Naiyak ako noon kasi parang kinausap ako ni Lord, if I promise, you just have to believe. Sabi ni Lord, di ba, nag-promise na ako sa'yo na bibigyan ko kayo ng anak. You just have to be faithful because I am faithful. So, nung nalaman namin na pregnant kami, For the nagpunta third time, nagpa-check na kami kagad sa OB and okay naman. Tapos, nag-decide na kami na mag-iingat na talaga siya. And then the second week, okay pa yung ultrasound. Hanggang dun sa pangatlong linggo, sabi sa amin ng doktor, ultrasound, ako, wala na naman laman. Blighted ovum ulit. The week after, nagpunta kami. Nakakita kami ng Heartbeat. embryo. Una yung baby. Oh. Tsaka yung heartbeat. Actually, hindi ko sinasabi kay Catherine, pero nung nandun kami sa ultrasound kasi, nakakuha ako ng picture. Di ba may live? So, gumagalaw. Ito lang yung kaisa-isang picture na makikita mo tumitibok yung puso niya. Tapos niloop ko para play lang siya ng play. Tapos tuwing umaga, ayan, tinitignan ko siya. Kaya talagang tinitreasure ko yun. Trinay namin i-save. And then, ang sunod namin na check-up ay December 23. Yung sinasabi sa akin ni Alex yun, siguro naman di ako papalungkotin ni God kasi the next day, birthday niya. Lagi ko rin sinasabi, sabihin natin, let's surrender it. Siguro sana yung susunod, dire-diretso na. Oo nga. Natatawa nga ako dito, uy, buntis ka na talaga. Ang term niya, buntis ka na talaga. Kasi nga, tuwing darating kami dito, palaki ng palaki yung tiyan niya. Naging expression ko lang, uy, buntis ka na talaga. Ating makita, oh, buntis ka na talaga. Siyempre, parang you want to refresh yung mga prayers mo. Nangyari na talaga sa kanya. And that is by God's grace, in Jesus' name. So, nung malaman namin, di walang katapusang dasalan yan. Siyempre, walang kasing saya dahil napakatagal na nating hinihintay yung blessing na ito na nanggagaling sa taas. For me, parang it was answered prayers. We have been praying for Mikey and Alex for a long, long time.
Nangyari na ang baby shower na matagal ko nang ipinagdarasal para sa kapatid ko. It's more than enough to let the light in. The way you're making me feel it's divine. It's enough to let it flow, let it be. It's your party, baby. Everybody's happy for you. Take my hand and my promises. They're yours to be held, and I want you. I only want you. Keep my heart and my honor is yours to be held, and I want you. I only want you for the rest of my life. My life. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Yes, palapakan po natin Mr. and Mrs. Morada! Malakpak na may kasamang hiyawan! Itong baby shower na to for me is not just a party pero a celebration of life. Kasama namin yung family na alam namin genuinely sobrang masaya para sa amin na finally by God's grace is nandito na yung blessing ng baby namin. Yun yung excited ako na si Mikey naman sa family ni Mikey. Si Mikey naman yung isi-celebrate yung pagiging tatay niya. Ladies and gentlemen, today we're going to celebrate the story of Christmas. Ipinagdasal nating lahat to at natupad ang ating dasal at panalangin. Mga kaibigan, ang babaeng transgender papasok na po. Iba ang pagbuntis ni Alex, napakaganda niya magbuntis. Totoo. Kasi VIP kayo doon kayo sa class. Dahil late kayong dalawa, In 3, 2, 1, go! Alam mo, ang 3 days tayo. alam mo bago natapos ito, mamamatay ito. Hindi mo bakla. Kung sino po ang makasakto, yung ilalabas na baby ni Alex, ibibigay nila sa inyo. Yan. Ay, si Melay mukhang glow. Sabihin niya, ikaw na ang next. When I found out na And I promise you, kung paano kita minahal, inalagaan at prinotektahan nung bata ka,